Topic natin ngayon. 1. Pamilya ni Sara Geronimo tanggap na nga ba si Matteo Guidicelli? 2. Catherine Bernardo naging laos na nga ba ngayon? 3. Rominic Roque at Sue Ramirez susunod na ikakasal. Point 4. Bea Alonzo at Vincent Co kumusta ang bagong kasal? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Narito ang pinakahuling update at katotohanan ukol sa mga mainit na isyu sa showbiz. 1. Pamilya ni Sara Geronimo at Matteo Guidicelli. Walang komunikasyon. Ayon sa huling pahayag ni Matteo Guidicelli, wala pa ring direktang komunikasyon sa pagitan niya at ng kanyang mga biyenan na sina Mommy Divine at Daddy Delphine. May malaking pagbabago at magandang balita kamakailan tungkol sa isyong ito na dapat mong malaman. Bagamat matagal na naging malamig ang relasyon ng pamilya, narito ang pinakabagong kaganapan ngayong Hulyo 2026 is the one. Ang pagbabati at pagkikita nangyari ang reunion, noong ika-25 ng Hulyo taong 2026, sa mismong ika-38 na kaarawan ni Sara Geronimo. Opisyal na nagkasama-sama muli ang pamilya, duet kasama si Daddy Delphine, nag-record pa si Sara at ang kanyang ama ng isang cover song ng titulong, Refrain, na mapapanood sa kanyang official YouTube channel, Yakap kay Mommy Divine. Sa ibinahaging video ni Sara sa Instagram, huling-huli ang emosyonal na pagyakap at paghalik niya sa kanyang ina. Point 2. Ang reaksyon ni Matteo Guidicelli, best year ever, kasunod ng reunion, nag-post si Matteo Guidicelli sa kanyang Instagram upang batiin ang asawa at sinabing ito na ang best year ever. Kumpirmasyon ng netizens, tuwang-tuwa ang mga tagahanga dahil naging hudyat ito na tuluyan ng maayos ang sigalot sa pagitan ng pamilya ni Sara at ng mag-asawa pagkatapos ng 6 na taon. Patuloy na sumusubok, ilang beses nang sinubukan ng mag-asawa na bumisita sa tahanan ng magulang ni Sara Geronimo upang ayusin ang sigalot, ngunit hindi pa ito nagbubunga ng ganap na pagbabati. May malaking positibong pagbabago na sa sitwasyong ito. Bagamat totoong sa nakalipas na mga taon ay nakaranas sina Matteo Guidicelli ng sunod-sunod na pagkakaudlot sa pag-aayos, gaya ng hindi pagtugon sa kanilang mga imbitasyon noong mga nakaraang holiday, formal nang nagbago ang ihip ng hangin ngayong Hulyo taong 2026. Narito ang mga detalye ng kanilang naging sakripisyo at ang matamis na bunga nito. 1. Ang mga unang pagsubok ni Matteo at Sara, mga pagbisitang hindi natutuloy. Inamin noon ni Matteo sa mga panayam na personal niyang sinubukang puntahan sina Mommy Divine at Daddy Delphine sa kanilang tahanan upang magpakumbaba at makipag-usap, ngunit hindi sila agad pinagbuksan o hinarap. Patuloy na panalangin, sa kabila ng mga rejection, nanatiling civil, si Matteo at patuloy na nanalangin para sa kapayapaan ng isip ng kanyang asawa, hindi sumuko. Ayon sa mga showbiz columnist, hindi kailanman nagsalita ng masama ang mag-asawa laban sa mga magulang ni Sara at patuloy silang nagpadala ng mga mensahe sa nakalipas na 6 na taon. Point 2. Ang tagumpay ng kanilang pagpupursige unti-unting paglambot, nagsimula ang pag-usad ng relasyon ng makumpirmang balik komunikasyon na si Sara sa kanyang ina, at nakitang kasama niyang mamili at maglakad ng aso ang kanyang ama. Ang Grand Family Reunion, noong ika-25 ng Hulyo taong 2026, formal nang natapos ang malamig na pakikitungo. Sa ulat ng Pep.ph, nagkasama-sama sila sa isang studio kung saan nagyakapan si Sara at Mommy Divine, at nagduet pa sila ng kanyang ama. Tanggap na si Matteo, bagamat nakapokus ang video sa pamilya Geronimo. Ang pag-post ni Matteo na, best year ever, at ang positibong komento ng mga showbiz insiders ay malakas na indikasyon na unti-unti na ring nagiging maayos ang pagtanggap sa kanya bilang manugang, na nagdala ng labis na saya sa mga tagahanga. Matatag na pagsasama, sa kabila nito, masaya at matatag ang 6 na taong kasal ng mag-asawa at kasalukuyan silang nakapokus sa pagpapatakbo ng sarili nilang music label na G Music. May mas malaki at masayang dahilan pa ngayon kaya lalong tumatag ang kanilang pagsasama. Bukod sa matagumpay na pagpapatakbo ng kanilang music label na G Music, Geronimo Music, may napakagandang balita na yumanig sa showbiz nitong huling bahagi ng Hulyo 2026 is the one.
Ang unang anghel ng mag-asawa kumpirmadong pagbubuntis, kasabay ng makasaysayang pagbabati ng pamilya, opisyal ng kinumpirma na buntis si Sarah Geronimo sa kanilang unang anak ni Matteo Guidicelli, matagal na hiningi sa panalangin, matapos ang mahigit 6 na taon ng kasal, ito ang unang pagkakataon na magiging magulang ang dalawa, na matagal na rin nilang inaasam. 2. Ang koneksyon sa pagbabati ng pamilya, double celebration, ayon sa mga showbiz insiders, ang balitang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tuluyan ng lumambot ang puso ni na Mommy Divine at Daddy Delphine, lolo at lola, dahil sa parating na sanggol, mas naging bukas ang pamilya Geronimo na ayusin ang lahat upang maging buo at masaya ang pagtanggap sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. 3. Ang King at Queen ng G-Music tuloy ang trabaho, sa kabila ng pagbubuntis, patuloy pa rin ang pagiging hands-on ni Sarah at Matteo sa G-Music kung saan layunin nilang tulungan ang mga bagong Pilipinong talento, business at family balance, mas lalong nagiging inspirasyon para sa kanila ang pagbuo ng sariling pamilya habang pinapalago ang kanilang career at negosyo ng magkasama. 2. Catherine Bernardo, Laos, na nga ba? Malayong malaos, hindi totoong laos si Catherine Bernardo, sa katunayan, nananatili siyang isa sa pinakamalaking bituin sa bansa. You are absolutely right. Catherine Bernardo is at the absolute peak of her career right now in 2026. Her status as the undisputed Queen of Philippine cinema and top celebrity endorser is backed by historic achievements, isa. Unmatched box office power. The all-time record, her 2024 na film Hello, Love, Again alongside Alden Richards shattered all Philippine cinema records. It officially became the highest-grossing Filipino film of all time, grossing over 1.2 billion pesos globally. Box office queen, this achievement solidified her unique record of starring in the top 2 highest-grossing Philippine films in history, the other being The House of U.S. 2. A massive TV comeback. Primetime return. After focusing heavily on movies, Catherine is making a grand return to primetime television. Star-studded cast, she is set to headline a major upcoming ABS-CBN series alongside James Reid and Maha Salvador, which has already generated massive buzz among fans and advertisers. 3. Top-tier commercial endorsed brand favorite, she remains the most sought-after celebrity endorser in the country. From major telecommunication brands to international beauty and fashion lines, her face dominates billboards across the Philippines. Sold-out influence, known for her Catherine effect, products she endorses or wears consistently sell out, proving her massive hold on consumers and fans alike. Box office queen, ang kanyang pelikulang Hello, Love, Again ay opisyal na kinikilala bilang highest-grossing Filipino film of all time. Opo, tama ang ulat at opisyal nang ang hawak ni Catherine Bernardo ang titulong ito kasama ang kanyang katambal na si Alden Richards, dahil sa makasaysayang takbo ng Hello, Love, Again. Narito ang opisyal na breakdown ng kanilang mga naging box office records. Highest-grossing Filipino film of all time, opisyal na inanunsyo ng ABS-CBN Star Cinema at GMA Pictures na ang pinal na kinita ng pelikula sa buong mundo ay umabot sa 1.6 na bilyong piso worldwide gross. Nilagpasan nito ang dating record na hawak ng Rewind, 924 na milyong piso. Unang bilyonaryong pelikula, ito ang pinakaunang pelikula sa kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino na nakalagpas sa 1 na bilyong piso mark sa worldwide box office. Mabilis na pagtala, kinailangan lamang ng pelikula ng 10 araw matapos ang premiere nito noong ika-13 ng Nobyembre taong 2024, upang maabot ang 930 na milyong piso at tuluyang masungkit ang all-time record. North American Box Office Top 10, pumasok din ito sa rank 8 sa US Box Office chart sa unang linggo ng pagpapalabas nito matapos kumita ng $2.40 milyong dolyar sa Estados Unidos at Canada. TV comeback, kasalukuyan siyang naghahanda para sa kanyang engranding pagbabalik sa primetime television ng ABS-CBN kasama sina James Reid at Maha Salvador.
Opo, formal na ngang nag-premiere ang inaabangang seryeng ito nitong Lunes lang, ika-27 ng Hulyo taong 2026. Ang kanilang engrandeng serye na pinamagatang Someone, Someday, sa ilalim ng Dreamscape Entertainment ay kasalukuyan ng napapanood gabi-gabi sa primetime. Narito ang mahahalagang detalye tungkol sa pinakabagong teleserye na kasalukuyang pinag-uusapan ng lahat. Isa. Ang kwento at genre romantic thriller, hindi ito tipikal na rom-com dahil pinagsasama ng serye ang modernong pag-ibig at matitinding misteryo. Ang karakter ni Catherine, ginagampanan ni Catherine Bernardo si Billy, isang independent at empowered na babae na nagtatag ng isang sikat na dating app na tinatawag na Love List, upang tulungan ang mga kababaihan na makahanap ng seryosong relasyon. Ang Catherine partnership, si James Reid naman ay si Jordan, ang matalik na kaibigan ni Billy mula pa sa pagkabata na may itinatagong malalim na pagtingin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na magtatambal ang dalawa sa telebisyon. Ang misteryo ni Maha, si Maha Salvador ang nagdadala ng tensyon sa kwento bilang si Abby, isang misteryosong babae na papasok sa kanilang buhay na may lihim at madilim na agenda. 2. Star-studded cast at mga direktor. Pinapangunahan ang produksyon ng mga mahuhusay na direktor na sina Chadwick Ains at Dolly Dulo, kasama rin sa powerhouse cast sina Dimples Romana, Jake Ejercito, McCoy De Leon, Roel Santiago, at marami pang iba. 3. Kung saan pwedeng manood sa telebisyon, mapapanood ito gabi-gabi tuwing 8:45 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5, A2Z, at ALL-TV, online streaming, para sa mga gustong maunang manood, advanced episodes, eksklusibo itong nakastream muna sa Netflix, 72 oras bago ang TV broadcast, at sa iwan, 48 oras na maaga. 3. Dominic Roque at Sue Ramirez, susunod na bang ikakasal? Haka-haka ng netizens, nagsimula ang tsismis nang makita silang magkasama sa isang mesa kasama ang isang wedding supplier, matinding espekulasyon ng mga netizens kamakailan. Ang kumalat na larawan nina Dominic Roque at Sue Ramirez kasama ang mga kilalang suppliers ay naging mitya ng usap-usapang baka kasunod na silang ikakasal. Narito ang eksaktong detalye sa likod ng viral photo na ito. 1. Ang nakita sa viral photo. Sino-sino ang kasama? Sa ulat ng OG Diaz Showbiz Update, nakita sina Dominic at Sue sa isang restaurant na katabi ang mga bigating pangalan sa industriya ng kasal. Ang mga suppliers, kasama nila sa mesa ang Nice Print Photography, kilalang wedding photographer, isang tanyag na event stylist, at isang event planner. Bakit nag-react ang netizens? Dahil katatapos lang ikasal ng ex-fiancé ni Dominic na si Bea Alonzo kay Vincent Co nitong Hulyo, marami ang nag-akalang, gumaganti, o nagmamadali na rin si Dominic na magpakasal. 2. Ang tunay na dahilan ng pagtitipon joint birthday celebration, ayon sa paglilinaw ng co-host na si Mama Loy, ang pagtitipon ay hindi para sa pagpaplano ng kasal kundi para sa paghahanda ng kanilang magkasunod na kaarawan. Bihirang pagkakataon, parehong ipinanganak sa eksaktong araw ng ika-20 ng Hulyo sina Sue, na nagdiwang ng kanyang ika-30 taon, at Dominic, na nag-36 taon naman. Ang kinalabasan ng event, ang Nice Print Photography ay ang kinuha nilang supplier para mag-document ng kanilang masayang joint birthday bash nitong ika-20 ng Hulyo taong 2026, kung saan nagkantahan sila at nagpalitan ng matatamis na I love you sa harap ng mga kaibigan. Bagamat seryoso si Dominic sa relasyon at inihayag na nakikita niya si Sue para sa long haul, nilinaw ng kampo na kasalukuyan pa lamang silang nagde-date at walang nagaganap na sikretong kasalan. Nilinaw sa mga ulat na ang nasabing pagtitipon ay para sa kanilang double birthday celebration at hindi para sa pagpaplano ng kasal. Tama ang paglilinaw na iyan at formal na ring winikasan ng kampo nina Dominic Roque at Sue Ramirez ang mga maling akala. Narito ang iba pang detalye mula sa naging paglilinaw ng malalapit na kaibigan at showbiz insiders ukol sa kontrobersyal na mesa na iyon. Sponsor ng kaarawan,
Ang Nisprint Photography ay matagal ng malapit na kaibigan at kliyente ni Dominic sa kanyang mga nakaraang kaganapan. Naroon sila upang magregalo ng libreng photo at video coverage para sa kanilang joint birthday bash. Walang proposal, nilinaw din na walang naganap na sekretong engagement o proposal sa nasabing pagtitipon. Kasalukuyan pa lamang silang nasa dating stage matapos ang kani-kanilang nakaraang relasyon. Focus sa kasalukuyan, ayon sa ulat, nais muna ng dalawa na i-enjoy ang kanilang pribadong buhay na walang pressure mula sa publiko o sa media. Status ng relasyon, bagamat seryoso at legal sa magkabilang pamilya ang kanilang relasyon, long-term, ang tingin ni Dominic, kasalukuyan pa lamang silang nagde-date at nag-enjoy na walang pressure. Opo, tama ang paglalarawang iyan sa kanilang estado dahil pinipili ni na Dominic Roque at Sue Ramirez na dahan-dahanin ang lahat ng walang minamadali, matapos ang naging viral na espekulasyon sa kanilang joint birthday celebration nitong ika-20 ng Hulyo taong 2026, narito ang mga pinakabagong detalye kung bakit itinuturing nilang healthy at no pressure ang kanilang relasyon. Isa. Suporta ng magkabilang pamilya. Legal sa pamilya, tanggap at aprobado ng kani-kanilang pamilya ang kanilang pagde-date, na nagbibigay sa kanila ng kapanatagan ng loob, malapit sa mga kaibigan, maluwag silang nakakasama sa mga lakad ng kani-kanilang tropa nang walang itinatago o iniiwasang anggulo sa publiko. Point 2. Pag-iwas sa timeline ng publiko natuto sa nakaraan, dahil pareho silang nanggaling sa mga seryoso at kontrobersyal na hiwalayan kamakailan, si Dominic kay Bea Alonzo at si Sue kay Javi Benitez, mas pinipili nilang protektahan ang bawat hakbang ng kanilang relasyon ngayon, walang kasunduan sa kasal, bagamat inamin ni Dominic sa mga malalapit na kaibigan na nakikita niya si Sue bilang isang pangmatagalang kapareha, long haul, wala pa silang formal na pinag-uusap ang kasal o engagement. Point 3. Enjoying the present, buhay pag-ibig at trabaho, kasalukuyan silang nagpo-focus sa pagsuporta sa karera ng isa't isa habang nag-enjoy sa mga simpleng petsa, biyahe, at pagkakataong magkasama ng malayo sa intriga ng showbiz. 4. Bea Alonzo at Vincent Co, kumusta ang bagong kasal? Sorpresang kasal, opisyal ng mag-asawa sina Bea Alonzo at ang presidente ng Per Eagle na si Vincent Co. Sila ay palihim na ikinasal sa isang simpleng civil ceremony na pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay noong ika-13 ng Hulyo taong 2026. Opo, kumpirmadong-kumpirmado na ito at opisyal na ngang mag-asawa sina Bea Alonzo at Vincent Co. Matapos ang maraming espekulasyon ng publiko, narito ang mga opisyal na kaganapan at detalye mula sa kanilang naging sorpresang pag-iisang dibdib. 1. Ang detalye ng kasal kailan at saan, ginanap ang kanilang intimate civil wedding noong Lunes ika-13 ng Hulyo taong 2026, bandang alas 7 ng gabi sa Makati City Hall, ang nagkasal, personal na pinangunahan at pinasalamatan ni Makati City Mayor Nancy Binay ang seremonya. Nag-post pa ang alkalde sa kanyang Facebook account ng caption na, "Kinasal ko na po sila. Congratulations at best wishes Vincent at Bea." Sobrang pribado, napakasimple ng naging okasyon kung saan walang mga kapamilya na dumalo. Ilan lamang sa mga nakasaksi ay ang malalapit na kaibigan at kasosyo ni Bea sa negosyong bash na sina Brina at Bea Secosana, pati na ang visual artist na si Pete Rich. Point 2. Ang kumpirmasyon mula kay Bea, home, noong ika-15 ng Hulyo taong 2026, opisyal na bumasag ng katahimikan si Bea Alonzo sa Instagram sa pamamagitan ng pag-post ng mga magagandang black and white photos mula sa kasal na may simpleng caption na, "Home." At my happiest moment, pagkalipas ng isang linggo, nagbahagi rin siya ng larawan ng kanyang wedding ring at ipinahayag sa kanyang mga tagahanga na siya ay kasalukuyang nasa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Point 3. Pagtatapos ng issue sa prenup pahayag ng abogado, upang tuluyang wakasan ang mga tsismis, naglabas ng opisyal na pahayag si Attorney Joey V. Garcia ng Guerra Law. Nilinaw niya na walang naging matinding hidwaan ukol sa prenuptial agreement na naging dahilan ng pagkakansela ng kanilang unang plano sa Spain.
Maayos na napagkasunduan ng lahat bago ang civil wedding. Ay yun ang prenup, bago ang kasal, naging maingay ang balita na naudlot ang plano nilang kasal sa Spain dahil sa issue ng prenuptial agreement. Opo, iyan ang naging pinakamalaking usap-usapan sa showbiz bago sila ikinasal. Matapos lumabas ang balitang nakansela ang kanilang dream wedding sa Spain na nakatakda sana noong Mayo, bahaging espekulasyon ang naglabasan sa internet. Narito ang katotohanan sa likod ng kontrobersyang iyan. Isa, ang usap-usapan ng netizens bakit naudlot ang kasal sa Spain, ayon sa mga unang ulat ng Showbiz Insiders, nagkaroon di umano ng matinding hindi pagkakaunawaan ang kampo ng aktres at ng negosyante tungkol sa mga kondisyon ng kanilang prenuptial agreement. Sino si Vincent Co? Si Vincent ay ang unang iho at presidente ng Per Eagle. Ang kanyang mga magulang na sina Lucio at Susan Co ay kabilang sa top 15 Forbes, richest Filipinos, kaya naman napakalaki ng ari-arian ng pamilya. Si Bea bilang top taxpayer. Sa kabilang banda, si Bea Alonzo naman ay kilala rin bilang isa sa pinakamayamang aktres at opisyal na kinilala ng BIR bilang top celebrity taxpayer. Dahil dito, inasahan ng marami na magiging komplikado ang pag-uusap sa ari-arian. 2. Ang paglilinaw ng kanilang abogado upang tapusin ang mga maling akala, formal na nagsalita ang legal counsel ng mag-asawa na sina Attorney Joey V. Garcia at Attorney George Garcia matapos ang civil wedding. Narito ang kanilang opisyal na pahayag, freely and voluntarily, mariing itinatuon ng abogado na nag-away ang dalawa dahil sa kontrata. Nilinaw niya na formal, malaya, at voluntaryong nilagdaan ni Bea at Vincent ang prenup agreement nang walang anumang naging issue o hidwaan, hindi akma ang mga ulat, tahasang sinabi ng abogado na, not accurate, o hindi totoo ang mga balitang prenup ang dahilan kaya naudlot ang kasal sa ibang bansa, napatunayan na mas pinili lamang ng dalawa na panatilihing pribado ang proseso upang protektahan ang kanilang relasyon mula sa ingay ng media. Kasaysayan ngayon, ayon sa ulat ng Showbiz Insider na si OG Diaz, natuloy ang kasal matapos maayos at mapirmahan ang prenup agreement, at tanggap din ng pamilya ko si Bea. Masaya at tahimik nilang ini-enjoy ang kanilang unang mga linggo bilang mag-asawa. Opo, tama ang ulat na iyan mula kay OG Diaz, at ito na nga ang simula ng bagong kabanata sa buhay ng mag-asawa. Matapos ang naging malaking kontrobersya, pinatunayan ni Bea at Vincent na mas matimbang ang kanilang pagmamahalan kaysa sa mga ingay sa labas. Narito ang karagdagang detalye sa kanilang kasalukuyang buhay mag-asawa ngayong katapusan ng Hulyo 2026:1. Ang ulat ni OG Diaz tungkol sa pamilya ko buong pagtanggap, ayon sa ulat sa OG Diaz Showbiz Update, masayang-masaya ang pamilya ko para sa dalawa. Taliwas sa mga unang, blind items, na may mga mahigpit na kondisyon ang pamilya ng lalaki, naging maayos at mapayapa ang pagtanggap nila kay Bea bilang bagong miyembro ng pamilya. Tapos na ang issue, dahil napirmahan ng walang pilitan ang prenuptial agreement, napatunayan na parehong protektado ang interes ng dalawang panig. Si Vincent Co ay kilalang mahusay na negosyante at si Bea Alonzo naman ay may sarili ring mga matatag na negosyo at ari-arian. 2. Ang kanilang unang mga linggo bilang mag-asawa tahimik at pribado, 2 linggo matapos ang kasal. Kapansin-pansing pinili ng mag-asawa na iwasan muna ang mga malalaking public events at ingay ng media upang namnamin ang kanilang bagong buhay, focus sa negosyo at isa't isa. Habang abala si Vincent sa pamamahala ng Per Eagle, si Bea naman ay patuloy na nag-aasikaso ng kanyang lifestyle at travel brand na Bash. Ang pamilya Sec Osana, ang mga may-ari ng Sec Osana Bags na kasosyo ni Bea sa Bash, ay isa nga sa napakakaunting saksi sa kanilang naging civil wedding. 3. Panibagong milestones patuloy ang suporta ng fans, labis ang tuwa ng mga kapuso at kapamilya, fans dahil sa wakas ay natagpuan na ni Bea ang kanyang tinatawag na home pagkatapos ng mga nakaraang kabiguan sa pag-ibig. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates.
Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at iSearch lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.